Ate, paano yan? Lumalala na yung sakit ni Papa. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital para maipagamot. Hindi ko na rin alam ang gagawin. Alam mo namang mahirap ang ating buhay. Hindi na rin sapat ang kinikita ko para maipagamot natin si Papa. Tara, pasok muna tayo sa simbahan. Ipagdasal na lang muna natin na sana gumaling na si Papa. Uy, Richelle! Uy, andito ka pala! Ang init, grabe. Kaya nga eh. Wala man lang hangin. Alam ko na. Mag-ice cream na lang tayo. Ay, sige, may alam ako. Ay, ayun, sakto, andun. Hindi, mas masarap doon. Saan? Nakita ko sa Korean Mart, mga imported yung mga binibenta doon. Ay, parang mahal naman dun eh. Eto, mura lang. Mas masarap pa yan. Mas okay pa rin doon. Ayan, mas mura dyan. Ay nako, kumbinsin niyo muna ako. Richelle, tumigil ka na nga. Diyan na lang kasi tayo, Richelle. Oo nga, tara na. Mas mura dun. Oo na, sige na, dito na lang tayo. Yan. Ililibre ko na lang kayo. Wait lang, asan yung wallet ko? Napansin mo ba? Saan mo ba huling nilagay? Saan ka ba galing? Hindi ko alam eh, nakalimutan ko. Hala, baka naiwanan ko kanina doon. Oo, kanina nagdasal tayo sa simbahan. Ate, ano yan? Nakita ko may nakaiwan. Ate, dun yata yan sa babaeng katabi mo kanina eh. Kailangan natin ibalik yan. Wag na, atin na to. Ito na yung sagot para sa pagpapagamot natin kay tatay. Ito na yung matagal natin pinagdarasal, di ba? Ate, may nakita po ba kayong wallet sa loob ng simbahan? Ay, wala po eh. Eh kasi po kanina nagdasal po kami ng kaibigan ko eh. May laman po kasing pero yun eh. Ito po ba yung hinahanap nyo? Ay, opo. Ayan po ata yun. Ay opo, ito po yun. Tingnan mo kung... Guys, wala! Ay, wallet ko yan! Ay, ayan ba yun? Ito nga yun! Ate, thank you so much po. Oh my gosh, thank you so much po! Thank you! Bili na tayo ng ice cream. Buti na lang nakita na yung wallet mo. Salamat naman, makakabili na. Pabili nga po. Di ba magbobotohan na? May mayor ka na ba? Oo. Nung nakaraang taon nga lang ako naging botante. Ikaw ate. Actually, hindi pa ako rehistrado. Bakit? Di ba? Kasi ang gulo ng politics ngayon. Tapos iniisip ko na kapag naging botante ako, tapos magiging undecided ako kung sino ba ang pipiliin kong maglingkod sa bayan. So parang kapag napili ko yung tao na yun, tapos hindi pala siya naging maganda, yung paglilingkod niya, edi parang nakonsensya na rin ako. Bumoto ka. Alam mo ba na ang pagboboto natin ay isang mahalagang tungkulin nating Pilipino?
Alam ko naman yun. Pero 'di ba, ngayon ang gulo-gulo ng politics. Tas ang mga naglilingkod pa minsan mga kurap. So paano kapag nagbotohan na naman tayo? Tas yung nahalal na naman natin is mga mas kurap pa doon. Eh di kawawa na yung bayan natin. Paano ka? Paano ka makakaiwas sa korap kung hindi mo uumpisahan? Start mo ng pumoto para kung sino yung paniniwalaan mong tao, yun yung iboto mo. Friend, kain ka naman ng kain dyan. Siguraduhin mo lang na yung basura na manggagaling dyan sa Sicilia na yan ay itatapon mo sa tamang lalagyanan. Oo naman, I love nature kaya. Siguraduhin mo ha. Alam mo naman ngayon, konting ulan lang ay maaari maging resulta ng pagbaha. Kaya nga. Alam mo, kung saan ko itatapon to? Dun, sa hindi nabubulok. Siguraduhin mo lang. Siyempre.